minuto ang nakalipas nang lingunin ko ang kambal, pero pareho ng tulog ang mga ito. Sinulyapan ko si Aaron. Nakarating na kaagad kami ng Manila. Ilang oras din na biyahe. On the way na kami sa bahay nang maisipan kong pagapangin ng kamay ko sa hita ni Aaron. Sandaling napatingin dito sa akin at saka ko siya binigyan ng kakaibang ngiti. Ali, what the hell are you doing? Natatarantang tanong nito. Napangiti ako. Kamay ko pa lang ay natataranta na. Tumingin ka lang sa daan, ako nang bahala dito. Pili ang sabi ko sa kanya. Napangiti na rin ito saka napailing. Ang gwapo talaga ng asawa ko, lalo na kapag wala sa sariling napapangiti ito. Nanonood pa sa aking ilong ang pabango niya, parang gusto ko tuloy itong yakapin. Muli kong sinulyapan ang kambal, sinigurado kong tulog nga ang mga ito. Nang mapagtantong tulog pa rin ang mga ito ay muli kong pinagapang ang kamay sa hita ni Aaron at saka tumaas pa ito ng tumaas hanggang sa kanyang pagitan ng mga hita. Ali, what the hell? Reklamo nito ngunit alam kong nagugustuhan niya ang paghaplos ko. Napangiti ako saka mas lalo pang hinaplos iyon. Just focus on the road, honey. Paglalambing ko. It's just a prank. Gusto ko lang naman siyang biruin. Ngunit parang ako pa yata itong mapapaback out dahil mukhang hindi ito aatras sa paghahamon ko. You thought I'd back down from your challenge, huh? He took my hand and guided me to open his zipper. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Pilyo itong napangiti. Just focus on it, honey. Sabi ni Aaron sa akin na may kapilyuhang ngiti na kasama. Binawi ko ang aking kamay ngunit nakahawak ang kamay ni Aaron sa kamay ko kaya hindi ko ito mahila. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko dahil sa buhay na buhay nitong pagkalalaki. Hindi pa ito nakontento at pinasok pa niya ang kamay ko sa loob ng undergarment niya. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko dahil sa basang-basa ito at nanunulas. Nang ibalik ko ang paningin sa harapan ay napasigaw na lang ako na may biglang may bata na tumawid sa kalsada. Aaron! Sigaw ko at nabawi kong aking kamay. Shit! Maging si Aaron ay napamura dahil sa hindi inaasahang pagtawid ng bata. Mabuti na lang ay kaagad nakapagpreno si Aaron. Mukhang nahagip ni Aaron ang bata. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Maging si Aaron ay kaagad na ibinalik pataas ang zipper. Mama? Daddy, ano po nangyari? Tanong ni Hayden at Aliana sa likuran. Hindi ako nakasagot dahil sa kaba. Wait me here. Kaagad na lumabas si Aaron sa kotse at iniwan muna kami sa loob. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung ayos ba ang bata na biglang tumawid. Hayden, Aliana, dito lang kayo. Huwag kayong lumabas. Paalam ko sa dalawa. Sunundan ko si Aaron. Nang makalabas ay marami mga tao nagkukumpulan. Nang makalapit sa kinaroroonan nila Aaron, nadatnan kong natulala si Aaron habang nakatingin sa bata. Maging ako ay napaawang ang labi nang makita ang mukha ng batang lalaki. Hayden? Napaawang ang labi ko. Paano siyang naging si Hayden kung nasa loob ng kotse si Hayden? I'm not Hayden. I'm Helios. Natulala ako nang magsalita ito. Kamukhang kamukha siya ni Hayden at kung hindi ako nagkakamali, pareho lang din silang dalawa katangkad at kasintanda rin ito si Hayden. After matulala ni Aaron, ay naisipan rin itong gumalaw at kaagad na lumapit sa batang lalaki na kamukha ni Hayden. Binuhat ni Aaron ang bata dahil may sugat ito sa tuhod ngunit maayos naman nalagay ng bata dahil nakatayo na ito nang malapitan ko. Nabawasan ang kaba sa dibdib ko ngunit may kung anong naglalaro sa isipan ko. Bakit niya kamukha si Hayden? Dinala kaagad namin sa ospital ang batang kamukha ni Hayden. Habang nasa loob kami ng kotse at katabi ng kambal ang batang nagpakilalang Helios. Panay naman ang reklamo ni Aliana at maging si Hayden ay hindi makapaniwalang kamukha niya ito. Bakit mo ba kasi kamukha si Kuya? Masungit na tanong ni Aliana. Why are you asking me? I don't know either. Sagot ni Helios. Mas pogi naman sa yung kuya ko eh. Talaga mas pogi ako. Nakipagbangayan na rin si Hayden. Minsan lang nakikipagbangayan si Hayden. Palaging seryoso ito pero ngayon lang ito nakisali sa pakikipagbangayan. Sino nagsabing mas pogi ka? Mas pogi ako dahil kamukha ko ang daddy ko. Pakikipagbangayan rin naman ni Helios. Stop it, kids. Saway ni Aaron. Habang ako ang lalim ng iniisip ko habang nakikinig sa pagbabangayan ng tatlo. Paanong naging kamukhang-kamukha ni Hayden si Helios? Napailing na lang ako sa mga naisip kong makabuhay ang isa pang kapatid nila, Aliana. Pero imposible. Niyakap ko pa yun
habang balot ng tela ang buong katawan at mukha nito habang nasa ospital at wala ng buhay. Pero bakit nga ba hindi ko man lang sinilip ang mukha ng isa sa triplets na namatay noon? Nandahil na rin siguro sa dami kong iniisip at sa sakit na nararamdaman ko sa mga oras na iyon, kaya hindi ko na nagawang silipin pa ang mukha ng isa sa triplets na namatay. Dahil baka mas lalo lang ako masaktan kapag nakita ko pa ang mukha ng anak kong wala ng hininga. Doc, how is he? Kaagad na tanong ni Aaron sa doktor na tumingin kay Helios, habang katabi ko naman si Aliana at Hayden. There's no problem with his body and bones. Your son just had a knee injury. He will be taken for treatment. Sagot ng doktor. No, he's not my son. Kaagad na bara ni Aaron sa doktor. They are not my parents. I have a daddy. Sumabat naman si Helios. Ganun ba? Kabukhang kabuha kasi ng anak niyo. I'm sorry. Kaagad na paghingi ng pasensya ng doktor. It's okay. Kaagad na sagot ni Aaron. Pareho kami napalingon sa kambal bago muling ibinalik ang paningin kay Helios na nasa patient bed. Tapos ng bendahan ang sugat nito sa tuhod at nagpapasalamat naman kami dahil wala namang kahit na ano nangyari sa katawan or nabali sa kanyang buto. Nadaplisan lang ng konti si Helios dahil nakapagpreno naman kaagad si Aaron. Kung hindi baka kung ano nangyari sa kanya. Nadapa lang ito nang makapagpreno si Aaron kaya nagkasugat ang tuhod nito. Nilapitan ko ito. Helios, pwede ko ba? Oo namin, na malaman ko sino mga magulang mo. Tanong ko sa bata, ngunit nagbalipat-lipat lang ito ng tingin sa amin dalawa ni Aaron. Hindi ito sumagot. We'll just report it to the police. Kaagad na suwestyon ni Aaron. Napatingala ako sa kanya, tinignan na masama. Bakit ba tila ayoko ipaalam si Helios sa mga pulis? Tila ba may pumipigil sa akin na hindi na muna ipapaalam sa mga magulang nito ang nangyari? I don't have a mommy, but I have a daddy. Bumalik ang tingin ko sa bata na magsalita ito. Tila nalulungkot. But I really want to have a mommy. Can you be my mommy? Parang nanlaki ang mga mata namin ni Aaron sa hinihinging pabor ni Helios. No, di mo siya pwede maging mommy. Kami lang ang baby ni mama. Kami lang ni Kuya Hayden. Hanap ka ibang mommy mo. Nabaling ang paningin ko kay Aliana na biglang magsalita ito at nagtaray pa. But I want her to be my mommy. Pakikipagbangayan ni Helios kay Aliana. Hindi pwede. Di naman ikaw anak ng mama eh. Hindi ka naman namin kapatid. Pakikipagbangayan pa rin ni Aliana. Natigilan si Helios. But I really want a mommy. The whole year, only daddy was with me. And he was always busy. He doesn't have time for me. Pareho kaming napatingin sa isa't isa ni Aaron nang umiyak si Helios. Kaagad din akong yumuko para yakapin ito. Shh! Pwede mo kang tawagin mommy kung gusto mo. Kaagad na hinaplos ko ang likod nito. Bigla akong naawa. Mama, may iba ka ng love? Di mo na kami love ni Kuya Hayden? Kaagad namang nagselos si Aliana. Hindi naman ganito sa Aliana. Hindi naman siya nagsaselos kay Hayden pero kay Helios, nagselos kaagad dito. Kumalas ako kay Helios at tilapitan sa Aliana. Hindi, Aliana. Kailangan lang ni Helios ng yakap ko. Di ka ba naaawa sa kanya? Wala daw siyang mommy. Habang ikaw nandito kami ng daddy mo. Dapat maging masaya ka, baby. Sabi ko kay Aliana at ipinaintindi sa kanya kung bakit ko niyakap si Helios. May namuong luha sa mga mata ni Aliana. Kaagad niya ako niyakap. Pero kami pa rin love mo, mama. Hindi siya. Hindi naman po namin siya kapatid eh. Kamukha lang siya ni kuya pero hindi namin siya kapatid. Nakangusong sabi ni Aliana. Okay, baby. Hindi niyo siya kapatid. Pero kailangan niya tayo ngayon kaya please. Huwag na tampo ha. Love kayo ni mama. Pagpapakalma ko kay Aliana. Napatango ito at tila nagkaintindihan na rin kami. Promise, mama? Kiyakap po lang siya pero kami love mo? Nakangusong sabi ni Aliana sa akin. Napangiti ako sa kaginulo ang kanyang buhok. Promise, baby. Tinaas ko ang aking kamay saka nakipag-high five sa anak ko. Ali, I wanna talk to you. Napalingon ako kay Aaron nang bigla itong magsalita. About saan? Follow me. Nauna na siya lumabas ng patient room. Huminga ako ng malalim saka nagpaalam sa dalawa at maging kay Helios. Iniwan muna namin silang tatlo sa loob. Nag-promise naman ang dalawa na hindi nila aawayin si Helios. Nang makalabas ng patient room, nadatnan kong nakasandal si Aaron sa wall habang nakatingala. Nakapangol sa mga kamay sa kanyang pants. Nilapitan ko ito. Mukhang lalim ng iniisip niya.
Aaron, bakit? Ano pag-uusapan natin? Panimula ako. Kumarap siya sa akin gamit ang maganda niyang mga mata ay tinitigan niya ako. Ali, hindi ba triplets ang anak natin? What happened? Hindi ko na itanong sa'yo nangyari kung paano siyang nawala. Kung paano siyang namatay. Sigurado ka bang namatay ang isa sa triplets? Hindi mapakali na sabi sa akin ni Aaron. Anong ibig mo sabihin? Napaawang ang labi ko. Ali, he looks exactly like Hayden. How did he look like Hayden? There is a possibility that Helios has a connection with us. Hindi mapakali sa Aaron sa kanyang kinatatayuan. Ilang beses ako napakurap at nag-flashback sa akin na lahat kung paanong nawala ang isa sa triplets at kahit ako ay naguguluhan. Are you sure son died? Are you sure Hayden and Aliana's brother died? Natulala ako. Hindi ko alam, basta ang alam ko, yakap ko ang isa sa triplets at wala nang hininga. Pero hindi ko nakita mukha nito dahil binalot na ito ng kumot. Tumulo ang luha ko. Paano nga kaya kung si Helios ay isa sa triplets? Paano kung kapatid siya ni Aliana at Hayden? Napailing ako. Malabong mangyari yun, Aaron. Nailibing namin siya at nandun ako. Sabi ko sa kanya na naguguluhan. Well, there's only one way to find out. Anong gagawin mo? Let's do that DNA testing. Kailangan natin malaman at yun lang ang paraan para malaman natin. Hindi ako mapakali-ali. Kakaibang kutob ko. Lalo na at may mga taong hadlang sa atin noon. Paano kung pinalabas lang na patay na ang isa sa triplets pero ang totoo ay buhay pa pala ito? Mas lalong napaawang ang labi ko sa sinabi ni Aaron. Let's go. Kailangan natin malaman ng maaga. Hinawakan ni Aaron ang kamay ko at tinila akong papasok sa loob ng silid na kinaroroonan ng tatlo. Nang makapasok ay napatingin silang tatlo sa amin. Dumapo ang aking paningin kay Helios na mayroong hawak na ngayong cellphone. Ibinigay ni Helios ang cellphone kay Hayden. Thank you for lending me a cellphone. Pasalamat ni Helios kay Hayden. Anong ginawa mo sa cellphone? Tanong ko. Lumapit pa ako dito. I called Daddy. I told him to pick me up here now. Anong pangalan ng daddy mo? Nagsimula na ako magtanong. Hindi na rin ako mapakali dahil sa mga sinabi ni Aaron sa akin. John. My dad's name is John. Sagot ni Helios. Parang familiar sa akin ang pangalan ng daddy ni Helios. Ano sabi ng daddy mo? Pupunta ba siya dito? Ngayon? Sumabat naman si Aaron. Marahang tumango si Helios. Paano kang nahiwalay sa daddy mo? I mean, paano ka napunta sa kalsada at tumawid mag-isa? Patuloy na tanong ni Aaron. I got out of the car. The driver was busy outside talking to his cellmate. So, I tried to get out when I saw that door was open. Si daddy kasi kinukulong niya lang ako sa bahay. Hindi niya ako pinapalabas. Minsan pinapalabas niya ako pero driver naman ang kasama ko. Nanatili lang nakaawang ang labi ko habang nagsasalita si Helios. Bawat buka ng bibig niya ay nakikita ko rin si Hayden sa kanya. Kamukha ba ng daddy mo ang daddy namin? Bigla naman na tanong ni Aliana. Hindi. Kaagad naman nasagot ni Helios. Bakit magkamukha kayo ni Kuya Hayden kung hindi kamukha ng daddy mo ang daddy namin? Maging si Aliana ay mapagtanong na rin. I don't know. Why do you have so many questions? Tila naiiritang sabi ni Helios. Tama na yan. Hintayin na lang natin ang daddy Helios mo. Saway ko sa kanila. Muling bumalik ang doktor na tumitingin kay Helios. Pagkatapos ay lumabas na rin ito at sumunod din sa labas si Aaron. Sinundan niya ang doktor. Alam ko kung bakit niya ito sinundan. Seryoso siya sa sinabi niya kanina. Gusto niyang ipa-DNA test si Helios. Lumipas ang 30 minutes nang bumalik si Aaron kasama ang doktor. Mapagtanong ang mga tingin na ibinigay ko sa kanya. Helios? Tawag ni Aaron kay Helios na kaagad tumingin sa kanya. Doc Morales is here to do the process for DNA testing. We need to do this right now. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Aaron kay Helios. Kumunot ang noo ng bata. DNA test? For what? What is DNA test? Litong-lito na tanong ni Helios kay Aaron. Nagpalipat-lipat ang aking paningin sa kanilang dalawa. Bakit nakikita ko si Aaron nung kumunot ang noo ni Helios? Tila lumakas ang tibok ng puso ko sa mga oras na ito. Bakit tila may kung ano ang kakaibang nararamdaman? Hindi ko maipaliwanag pero ibang pakiramdam ko sa batang si Helios. DNA test. Hindi na ituloy ni Aaron ang pagpapaliwanag kay Helios nang biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko ng iluwa mula doon na lalaking hindi ko inaasahang makita ngayon. Si Mr. Rossi. Anong ginagawa niya dito?
Daddy! Sigaw ni Helios saka bumaba sa patient bed. Tumakbo at sinalubong si Mr. Rossi. Yumuko si Mr. Rossi sa kaniyakap si Helios. Halos hindi ako makapaniwala. Bakit ang liit ng mundo? Bakit si Mr. Rossi pa ang daddy ni Helios? Sa dinami-rami nang pwede maging ama ni Helios, bakit si Dale pa? Ikaw? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Aaron. Saka lang napatingin sa amin si Mr. Rossi. Maging siya hindi rin makapaniwala na kami ang nakita niya. Mr. Anderson, sambit ni Dale. Bumaling ang tingin niya sa akin. Ashley, sambit niya nang makita ko. Oh, hinubigay sa akin ng malaking teddy bear. Sigaw naman ni Aliana. Muling bumalik ang tingin ni Dale kay Helios. Itinabi niya ito sa kanyang tabi. Daddy, sila pong tumulong sa akin. Turo ni Helios sa amin. Tumikim si Dale at sumeryoso ang kanyang mukha na napatingin sa amin, lalong-lalo na kay Aaron. Thank you for saving my son. Wika ni Dale nang humarap ito kay Aaron. Nang tingnan ko si Aaron, seryoso mga tingin nito at matalim ang mga titig. Explain to me, Mr. Dale John Rossi. Paano nangyaring magkamukha ang anak mo at ang anak ko? Seryosong tanong ni Aaron. Umiigting ang panga nito. Why do I have to explain to you? Who do you think you are, Mr. Aaron Anderson? You just saved my son, but you don't have the right to ask me about my son. Nakapagtalasan na rin ang tingin si Dale kay Aaron. Excuse me, Mr. Anderson. Itutuloy pa ba natin ang pagkuha ng sample ng DNA? Biglang tanong ng doktor na katabi ngayon ni Aaron. DNA? Tanong ni Mr. Rossi. Gusto ko ipa-DNA yung bata. Kaagad na sagot ni Aaron. Walang pagdadalawang isip na sabihin iyon kay Mr. Rossi. Kaagad na kumunot ang noo ni Mr. Rossi nang marinig iyon. Who are you to decide? You want to DNA my son? What right do you have to DNA my son without my permission? Nagsimula mag-init ang loob ng kwarto. Maging ang doktor ay natulala at maging ang mga bata ay nanonood at naguguluhan. Kahit ako ay sumasakit ang ulo sa pagbabangayan ng dalawa. Nang titigan ko pa mukha ni Mr. Rossi ay may kakaibang nag-flashback sa isipan ko, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko nga ba siya nakita. Dad, why are you two fighting? Hindi napigilan ni Helios ang tanungin ang daddy niya. Uwi na tayo. Sa halip na sagutin ni Dale ang tanong ng anak ay iniba nito ang usapan. Don't worry about this hospital bill. I will pay my son's bill. Kaagad na tumalikod si Mr. Rossi sa amin. Hindi na rin naman nakapagsalita sa Aaron, ngunit si Aliana ay sumigaw. Helios! Sigaw ni Aliana. Napalingon si Helios kay Aliana. What? Bati na kita. Pwede ba tayo magkita ulit at mag-play? Tanong ni Aliana dito habang nakangiti. Kanina lang ay galit pa siya kay Helios pero ngayon gusto niya nang makipaglaro dito. Makikipaglaro ako sa iyo kapag pumayag kang mommy ang itawag ko sa mommy mo. Sagot ng batang si Helios. Okay. Nanlaki ang mga mata ko sa sinagot ni Aliana. Pumayag na siyang tawagin akong mommy ni Helios. Ngumiti ang batang si Helios. Okay, maglaro tayo sa bahay. Yun ang huling kataga na sinabi ni Helios bago ito tuluyan na hilahin Mr. Rossi palabas. Pareho kami nagkatinginan ni Aaron pagkatapos. Yay! Nagtatalo naman sa tuwa sa Aliana. Bakit ang saya mo? Ako ayaw mo kalaro? Tanong ni Hayden kay Aliana. Tila nagtampo naman si Hayden. Tayong tatlo mag-play sa kanila. Sagot naman ni Aliana saka ito lumapit sa akin. Mama, pwede po ba kami pumunta sa bahay nila Helios? Magpa-play lang kami. Gusto ko po samahan mo kami ni Kuya Hayden. Tila paglalambing ni Aliana sa akin. Napatingin ako kay Aaron at saka ito umiling sa akin at muling tumingin kay Aliana. No, Aliana. Hindi kayo pupunta doon na kasama ang mami niyo. Hindi ako pumapayag. Kaagad na sagot ni Aaron sa anak niya. But why, Dad? I already said no, Aliana. Huwag na makulit. Nagising akong wala sa tabi ko si Aaron. Sa puano ko nang bumangon mula sa king-size bed at umupo. Ilang oras kong inisip kung saan ko nakita si Dale. Sigurado kasi akong hindi lang sa mall ang una kong pagkakita sa kanya. Ngayong nagising ako ay yun pa rin ang iniisip ko. Pilit na iniisip kung saan ko nakita si Mr. Rossi. Saan nga ba? Sumasakit ang ulo ko sa kaiisip kung saan. Sinulyapan ko ang papel na nasa side table. Yun ang gamot na inireseta ng doktor para sa sugat sa tuhod ni Helios.
Ngunit hindi rin namin natuloy na bilhin dahil nakauwi na kaagad ito kasama si Mr. Rossi, ang daddy niya. Nang matitigan ko ang papel ay mayroong biglang nag-flashback sa isipan ko. Don't mention it. Bariya lang naman sa akin ang bills mo dito sa ospital. Yun ang kataga na nag-flashback sa isip ko at unti-unti kong nakilala at naalala ang lalaking nagsabi sa akin noon. I'm Dale John, the mafia boss. Si Dale? Umakyat ang kaba sa akin dibdib. Dale? Si Dale nga. Si Dale ang tumulong sa akin. Siya ang tumulong sa akin noon. Siya nga. Napasigaw akong bigla. Hindi ko alam ang nararamdaman ko pero biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Si Mr. Rossi. Siya ang tumulong sa akin pero paano siyang nagkaroon ng anak at kabukang-kabuka pa nito si Hiden? Lumabas ako ng silid. Tahimik pa dahil 4:00 pa lang na madaling araw. Tinaha ko ang silid ng kambal at narinig kong may nag-uusap. Unti-unti kong binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Aaron, nakaupo habang nakakandong naman sa alyana sa mga hita ng daddy niya. Nagbabasa ng libro si Aaron habang nakangiting nakikinig sa alyana. Napangiti ako nang wala sa oras dahil alam kong antok na mga mata ni Aaron sa mga oras na iyon. Mukhang pinuyat siya ni Alyana. Aaron's POV. I want you to observe and investigate this person. I'll send you his name and picture. I said to the person I was talking to on the other line. He was the one I hired to investigate Rossi secretly. I'm still restless to this day. I have a strange feeling about that son of Rossi. Hindi ko titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. I am Aaron Anderson. I can do anything and even if I spend a lot of money, malaman ko lang ang totoo. Habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Ali na natutulog sa akin tabi, alam ko na pagod ito sa biyahe. Nagtagal pa kami sa ospital kaya ito, bagsak siya sa kama at nakatulog. Ang lakas pa ng hilit ng babaeng ito. Hinawi ko ang kanyang buhok, saka hinalikan ang kanyang noo. No matter how loud you snore, you're still the most beautiful woman in my eyes, Ali. Just you and no one else. Muli kong hinalikan ang manipis niyang labi. Shit, napalunok ako nang gumalaw ito at nahawi ang kanyang manipis na pantulog. I can now see her cleavage, which immediately made my cock hard. Shit, Ali, you really did not feel to harden me. I'm always hardened when it comes to you. I whispered to her ears. Natigilan ako nang marinig ang ungol ni Ali. Oh shit, her moan drives me crazy. Shit, gising ba siya? Tanong ko sa sarili, ngunit nakapikit ang mga mata nito. Maybe napaungol siya sa paghaplos at paghalik ko sa kanya. Inilapit kong muli ang aking labi sa kanyang dibdib nang marinig ko ang bedroom doorbells. Hindi ito tumigil hanggang sa nainis kong tinayo ito at sinagot ko sinong nasa labas. Yes? Wala sa mood na sagot ko. Daddy! Liana? Yes, Daddy. Pwede ka ba lumabas at doon matulog sa room namin? Pakiusap ni Alyana kasama niya si Nanay Nelia. Nanibago akong bigla. Why? Kasi gusto kong makinig ng fairy tale story at gusto ko ikaw magbabasa sa akin nun. Alam kong nakapout pa sa Alyana habang sinasabi ito. Okay, I'm going out. I opened the door and Alyana looked at me sleepily. Pasensya na po, senyorito. Nagpasama po kasi itong si Alyana, nagisingin daw po kayo. It's okay, Nanay Nelia. Pwede ka na matulog. Bilin ko dito sa kanilapitan sa Alyana at binuhat ito. Saan mo gusto matulog? Gusto mo bang matulog dito sa room namin ng mommy mo? Umiling-iling ka agad ito. No, Daddy, walang kasama sa room si Kuya Hiden. Gusto ko doon katulog sa room namin. Sagot nito sa kasinulya pa ng mommy niya na wala pa rin kamalay-malay sa sarap ng tulog nito. Okay, let's go. Sinulyapan ko si Ali. Tulog pa rin naman ito kaya pumayag ako sumama sa anak ko sa kanilang bedroom. Nang makarating sa kanilang bedroom, binatawan ko si Alyana at kaagad itong tumakbo at kinuha ang fairy tale book. She took the mermaid book and gave it to me. Napailing na lang ako dahil kailangan ko patuloy magbasa ng fairy tale book. Sige na, Daddy. Read mo na po. Utos nito sa akin. I sat down and she also sat on my lap. She hugged me while I read her favorite book. Habang binabasa ko ito, panay naman ang reklamo niya. Daddy, bakit hindi ako makakatulog? Wala naman pong buhay yung pagbabasa niyo eh. Reklamo nito. Napakamot na lang ako sa aking ulo nang wala sa oras. Kung gaano kahinhin ang mommy niya, kabaligtaran naman ang kilos ni Alyana. It's okay for me to read about business but this fairy tale book,
I can't imagine myself reading this fucking fairy tale book. Daddy, hindi po ako inaantok. Pwede niyo ba akong kargahin? What? Do you want me to carry you until you fall asleep? Yes po, Daddy. Ngumiti ito na parang pinaglololoko ako ng batang ito. Tumayo ako at wala din naman akong nagawa kundi ang buhatin siya. Kunwari pumikit ang mga mata nito pero nakadilat naman ng isang mata. Daddy, gano'n po kaganda si Mama sa inyong paningin? Natigilan ako. Hindi pa siya tulog. Why did you ask? Kasi ang ganda ni Mama. Sa paningin na lahat ng mga guys, maganda si Mama. Alam ko mas maganda sa inyong paningin si Mama. Tukso nito sa akin. Magaling manukso ang batang ito. Hindi ko alam kung saan nga ba talaga nagmana ang batang ito. Your mom is beautiful. Walang kasing ganda. Kahit pagsama-sama pa lahat ng babae sa mundo. Your mom is the most beautiful woman in your daddy's eyes. Sagot ko dito. Yay! Love-love na ni daddy si Mama. Napasigaw pa nga ito. Shh! Kaagad na pagpapatahimik ko sa kanya dahil gumalaw si Hayden. Mukhang nagising pa ito sa ingay niya. Kaagad naman nagtakip ng bibig si Aliana at nag-peace sign sa akin. Daddy, kiss po kita. Ginawaran ako ng halik ni Aliana sa pisngi. One more, baby. Biro ko pa. Muli akong ginawaran ng halik sa noo at sa ilong. Kapag halik ko kayo, para na rin halik kayo ni Mama. Kasi magkatulad kami ni Mama eh. Maganda. She even flipped her hair, which immediately made me chuckle. You're so naughty, huh, baby girl? Habang natatawang tinitingnan ng anak ko. Ganito ginagawa ni Mama tuwing may naliligaw sa kanya noon. What? Your mom used to do that in front of other guys? Opo, kapag may dumadalaw sa kanyang guys sa bahay nila Lola, nafe-flip niya buhok niya. Tsaka meron siya lipstick at pulbo. Ang ganda ni Mama. What the? Napamura ako ng malutong. Ano suot ng Mama mo? Pantalon at tsaka t-shirt po. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi nito. That's good. Dapat lang nakapantalo ng mommy mo. Isang araw nakashort si Mama. Maputi yung legs ni Mama. Makinis pa kaya lahat ng guys nakatingin sa kanya. Nakangusong kwento nito sa akin. What? Opo, lahat sila titing kay Mama. Ganda kasi ng Mama ko eh. Kumunot ang noo ko sa kwento ni Aliana sa akin. But I'm the only guy in your mom's life. I'm your daddy. I'm also your mom's love. Am I right, baby? Aliana stared at me for a long time before she spoke. Pwede na rin. Sagot nito sa kanapanguso. Palihim na lang akong napatawa sa sagot nito. Mukhang nagdadalawang isip pa. Sinulyapan ko ang wall clock. 3:00 na ng madaling araw pero mukhang walang balak matulog ang batang ito. Time to sleep, Aliana. It's already 3 a.m. Aren't you sleepy yet? I asked her. Ako kasing inaantok na. Ang hirap pala magbantay ng bata. Umiling-iling ito. Hindi pa ako antok eh. Gusto ko pa makinig ng fairy tale story. Please, Daddy. Talagang nagpa-cute pa ito sa akin. Okay, fine. Doon tayo sa upuan. Dinala ko siya sa upuan at ganoon pa rin ang posisyon namin. Even though it was against my mind to read a fucking fairy tale book, I did it anyway. For Aliana, I couldn't refuse Aliana when she asked a favor to me. Nasulyapan ko ito makalipas ang 1 oras yata at kalahati ay nakapikit na ito. Napangiti na lang ako. Finally, you fell asleep. I kissed her forehead and slowly brought her to bed. I glanced at the wall clock. It's already 5 in the morning. Antok na akong lumabas sa silid ng kambal. Humihikab pa akong bumaba para sana magkape, ngunit pagdating ko sa kusina ay nadatnan ko si Alia. She's wearing an apron. Tom, she's fucking hot. White long sleeve at shorts lang ang suot nito. Dinoblehan ng apron. Lumapit ako dito habang nagluluto. Hindi niya napansin ang paglapit ko. Napaigtad pa nga siya nang bigla ko siyang yakapin. Aaron! She almost screamed. Yes, sweetie. What's wrong with you? Ang aga mo yatang nagising. Pagtataka ko, she faced me and leaned forward and gave me a kiss on the lips. Napako ako sa ginawa nitong paghalik. Good morning. She greeted me with a smile and kissed me again on the lips. Hindi yata ako makapapayag na dampilang. I grabbed her waist and kissed her lips firmly. Aaron, she murmured in the middle of the kiss. I let go of her lips and picked her up and took her to the sink. Sweet morning, honey. I want your lips to be my breakfast before the breakfast you prepare. I smiled mischievously at her and pressed a kiss to her lips again.
Aaron, nasa kusina tayo. Nandyan si Nanay Nelia, baka gising na. Mahinang pigil nito sa akin. You can stop me from what I want, honey. I want you right now. Bumaba ang tingin ko sa cleavage niya, saka bumaba ang aking mga kamay para pisilin ang kanyang pang-upo. Aaron, nakangiting saway niya. What? Ayaw mo ba? Pilyong tanong ko sa kanya. Hindi. Huwag ka sa dito, baka makita tayo nila Nanay Nelia at ng kambal. Mas lalo ko napangiti dahil bumibigay ang klase ng boss niya sa kaunting haplos ko sa kanyang katawan.